So, hi guys! So, yun, kakarating ko lang galing sa trabaho. Ayan, so, pagpasensyahan nyo na ang aking kilay kasi hindi nga talaga ako nakapagkilay ngayon dahil sobrang busy ko nga kanina dahil nga ang dami kong deliver. Actually, last na kasi ata yon, hindi ko sure, na deliver by December. Eh, di ba 29 na yun. So, yung deliver ko na yun is for the month of December. So, hindi ko sure kung may additional pa bang darating na deliver sa akin. Ayan, so, ayun, sobrang feeling ko pagod na pagod yung katawang lupa ko. Ayan, so syempre dahil ang dami ng deliver, syempre at the same time nagsi-sales ka. So hindi lang din naman aasikasuhin mo yung deliver. Syempre bebenta ka din, syempre ayun paano ka kokota, 'di ba? So ayun, um ito, ikikwento ko lang kasi nga kagabi, 'di ba, first night namin dito sa bahay na 'to. So, hindi ako nakatulog. Ayan, pansin niyo ba yung aking eye bags? So, ganyan siya kalaki ngayon. So, hindi ako nakatulog as in talagang magdamag. So, hindi talaga ako, parang namahay ako. Ayan, so hindi ako nakatulog kahit anong pilit ko. Parang ang init-init. Ayan, so actually, ang init naman talaga dito. Ito nga, nakatutok sa akin yung electric fan. Pero ang init pa din. So, yun, hindi ko alam kung nanibago lang ako. Pero hindi talaga ako nakatulog. Eh, kanina, sobrang aga ko pang umalis kasi nga, may deliver. So, hindi ako pwedeng mahuli. Actually, na-late na nga ako dun sa deliver kasi was nauna na siya. Grabe kasi yung traffic ngayon, guys. Ayan. So, kumbaga, di ba dahil nga ngayon fixed season na, sobrang dami ng mga nag-shopping, marami nagbumabiyahe, ganyan. So, nagbabakasyon, and then, ang daming grabe, sobrang traffic talaga. Ang daming sasakyan ngayong magdi-December. So, ayun, na-late ako. Imbis na dapat mga 11, ando doon na ako kasi 11 ng open ng mall. So, quarter to 12 na ako nakarating ngayon. So, ayun, actually, balik tayo dun sa, pamamahay na sinasabi. Mga kasabihan nyo na mahatanda nakuha ko yun sa kasabihan ng aking tatay. So, yun. Ayun, aware ba kayo doon na sabi nila kapag lilipat kayo ng bahay, kailangan pasok muna kayo ng asin muna daw, and then bigas, yun, etc. etc. Yung para daw hindi malasin or para daw swertehin, ganun. So, parang may blessing yung bahay, ganun. So, ayun, ginagawa naman namin yun every time na lumilipat kami ng bahay. Pero, parang malas pa din, char. Siguro nagkakataon lang. And then, ayun, tapos, naniniwala ba kayo dun sa kasabihan na ang salamin hindi pwedeng tapat ng pinto o tapatan ng bintana, ganyan. So, naniniwala ba kayo sa ganun? Actually, ako naniniwala ako. Kasi, syempre, trusted ko na kasi yung mga ganung bagay. Syempre, ayun din naman kasi nanggaling din naman yun sa mga kanununuan natin, syempre sa tatay ko, sa lolo ko, ganun. So, kasi tabi na sa aking lolong na mayapa, ayan. So yun, naniniwala ako doon. Kaya, nung nakita ko yung salamin namin na nakatapat doon sa pintuan, and kaliwaan pa siya, ha. So, ito yung bintana, ito yung salamin, and then ito yung pintuan, and then may pintuan pa dito sa papuntang sa CR. So, tapat-tapat talaga siya, kaliwaan, salamin, pinto, tapos, bintana, tapos pinto. So, lahat, kumbaga, lahat, tawag ito, labasan lahat. Kumbaga, reflection, lahat nandoon. So, yun, pinalipat ko yung salamin namin, pinapasok ko na lang dito sa kwarto, and pahalang na lang siya kasi ito kasing pintuan namin, syempre tapat din dito. So, ang ginawa ko, imbis na tapat sa pinto, pinagilid ko na lang siya. So, tapat siya sa higaan namin, hindi siya tapat sa pinto. Kasi pangit kasi kapag tapat, ganun. So, malas daw kasi yun. So, ayun, wala namang masama sa mga pamahiin, or wala namang masama sa mga sinasabi ng mga sa noonang panahon, sa noonang tao, nung ating mga ninuno. Syempre, walang mawawala sa atin kung susundin natin yun, diba? So, yun. Syempre, nakikinig pa din ako sa mga ganong bagay. At, syempre, kahit paano may mga experience naman ako sa mga ganong pangyayari. So, syempre, kaya sinusunod ko din yun. Ayan. So yun lang.